Okay, good day sa aking mga taga-subaybay, subscriber at magsusubscribe pa lang. Tuloy nyo lang at yung aking channel is Makabayan Informative Channel para sa information at talagang ang gusto ko kasing taga-subaybay yung mayroong pagmamahal sa bayan at nagbibigay halaga sa ating bayan at bumabatikos sa mga tiwaling Pilipino. Ang vanguard of democracy, which is anti-corruption and anti-communism. Hindi na nakaka-focus tayo sa communism lagi na lang sa tiwaling mga nasa gobyerno. So yan yung BOD. So, maraming tanong sa akin, paano sasali, paano mag-organize, paano magkabaril, paano magkasweldo. Marami mga tanong. At sinasabi na parehas lang ang guerrilla at saka reservist. I-explain natin yung dalawa na yan, kasi medyo hindi naintindihan ng mga kababayan nating Pilipino. So ganito, so mga tumatawag sa akin, directly sa akin, pakiusap naman. Mahirapan naman ako sumagot sa inyo kasi national leader ako. Wala akong staff. Kasi ang ginagawa ko style, yung mga staff ko, medyo naglaylo muna, nagkanya-kanya muna kami. So ako nag-iisa. So ang estratehiya ko, para hindi ako bagsakan lahat ng trabaho, may mga commander ako na siya rin ang tatawag sa kanyang commander, down to barangay. Kasi ang membership nito, actually, ay sa barangay. Barangay talaga pinakahuli. Kasi yun ang maliit na organization ng gobyerno at organization natin. Dahil ito yung magko-confront. Ito in preparation, itong vanguard of democracy ay in preparation ito of any crisis arises in our country. Yun ang objective ko. Yun yung objective ko. Yung pangalawang objective ko, hindi ko ngayon, confidential pa rin yun. Baka naman sabihin nyo na naman, anti-Marcos o kudita Marcos. Hindi. Nabuo ito, bago mag-Marcos sa panahon ng pandemic, nabuo ito. At dumami ito sa panahon ni Marcos kasi ang vanguard of democracy, sa mga hindi pa nakakarinig at nakakarinig para maturta na utak nyo, ay sumuporta ang vanguard democracy sa pagkapanalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 6 million ang aming nakalap na mga magsusuporta kay Marcos. Pero hindi ko sinasabi na lahat yan ay membro ko. Nakalap na. Kasi ganito yan para sa mga hindi pa nakakaintindi paano ko nabuo yung 6 million. Okay. Yung ipapaliwanag ko ngayon para maintindihan ng lahat ng mga hindi gano'ng nakakaintindi. Anong ipapaliwanag ko? Anumang organization o pero ito in preparation ito sa guerrilla warfare. Anong guerrilla warfare? Kasi yung guerrilla warfare, ipaliwanag mo ng guerrilla warfare. Yung guerrilla warfare, kasi para maintindihan yung paliwanag ko mamaya, ay hindi ibig sabihin na katulad kayo ng regular armed forces. Hindi kayo katulad ng reservists. Kasi yung reservists at saka regular forces, parehas lang yan sila ng mission. They are confronting conventional warfare. Conventional warfare. So sila ang magharap na mga invader na kalaban, for example, ang communist. Conventional sila makipaggera. So pwede kang i-pull out. For example, ikaw ay taga Rizal, dadalhin ka sa Palawan. Ganun yun. Yun yung regular forces at saka reservist. Kung saan kayo dadalhin. Kung saan dapat kayo i-position. Unlike ang guerrilla,
within the community. Ha? Community lang tayo. Ibig sabihin ng community, sa barangay lang tayo mag-ipon-ipon. Hit and run. Parang katulad sa ginagawa ng NPA. Dahil wala tayong kakayahan na kaharapin sila. So gagamitan natin ng ibang estratehiya na bigla na lang susulpot. Ang purpose natin doon, para patayin sila at kunin yung armas. Yun yung objective ng guerrilla forces. Nakuha nyo? Kaya yung sinasabi ni Commander Dado, siya ang commander natin eh. I am designating Commander Dado as the commander of the guerrilla of the nationwide, ano? Pero pag-usapan pa rin yan, siyempre, hindi ko pa dinaan sa board. Or baka mayroon siya sarili organization. Pag-uusapan, kumbaga, magkaroon tayo ng mga internal arrangement. Although pinag-uusapan natin ito para in one count, pumutok ang gera sa West Philippine Sea. Ano? Pag pumutok yun, madali kami makapag-organize. Sa aking organization, kung effective na yung mga tao ko on the ground, sa loob ng 24 hours, makaka-feedback na sa akin lahat ng commanders ko from the barangay up to national and to the government, Philippine government. Ganun yun. In 24 hours, hindi ko sinasabing perfect. At least nakapag-react tayo nationwide. Kaya nating talunin ang EFP in terms of reaction. Dahil ang Pilipinas, ang armed forces, hindi lahat ng barangay may sundalo sila. Tayo mayroon. Yun yung pinagkaiba natin. Okay. Mamaya na yung organization, ano? Dito lang ako ng focus. Okay, kasi maraming tanong kasi doon ako nakapokus sa mga tanong-tanong eh. Mayroon pang mga mas magaling pa sa akin. Hindi ko mas magaling kayo sa akin. Dapat nakabuo na kayo. Ha? Dapat bumuo na kayo kasi mas magaling kayo sa akin. Tuturuan nyo ako. Kaya nga sabi na nga ni General Kita eh, na yung kanyang organization, Defenders of Justice. Defenders of Justice ang kanya. Defenders of Justice. Ha? Tinanong ako ni General Kita, my former boss sa Mindoro, si General Kita. Class ititira rin ito, PMA. Class ni Commander Dado. Yun, sino ba nag-organize? Sabi ko, sir, ako nakapag-isip ako niyan. Kasi naisipan ko nung maraming mga kawawang Pilipino nung sa ayuda sa 2020. So naisipan ko, nag-support ako, nag-vlog ako ng nag-Facebook ako na ganto-ganto gawin nyo. Hanggang sa naisip ko, bumuo na ako ng organization nationwide kasi nasundan pa doon sa claims natin sa PGMC. So, nabuo ko ito. Ngayon, balik tayo. Kung turuan nyo ako, dapat gumawa kayo ng sarili nyo rin. Pero although suggestion, pero wala pa yung suggestion mo, wala pa sa aking page yun. Wala pa sa aking page yung mga ganon. Ang page pa lang natin, phase 1 natin, organization. Kasi pag organize tayo, madali lang tayo mag-react. Dahil pag nagkagera, without the order of the Congress, tayo mismo kumilos na tayo. Habang ang Congress, nagtatalo pa sila, nandidibati tayo nakapagkilos na tayo, nakabuo na tayo. And i-coordinate natin sa Congress. Sasabihin natin sa Congress, we have prepared troops, 30 million. Okay pala ito. Our forces, ganito ka, coordination. Coordination to BOD, kay Commander Dado. Di ba? Ang bilis. Yun yung objective ko. Nagbuo ako in time of crisis. Kailangan natin. Dahil alam natin, ang national government, may kanya-kanya silang function. Tayo, ang function natin, reaction for security matters. Di ba? So, yun ang objective ko dito.
ang vanguard of democracy. So, sabi nga ni Commander Dado, ano, yung may mga tumawag daw sa kanya na, "Sir, tinatawagan kami ng armed forces kasi reservist kami." Buhay, report ka sa armed forces, kailangan kayo doon. Ang amin ang matira. Kasi, kayo mga reservist, hihilain kayo sa inyong, ipupulot ko sa inyong pamilya. Dadaling kayo doon sa kung saan ang malakas na gera, malakas ang kalaban. Tayo naman, tayo nag-aantay tayo pag may nakalusot na kalaban, papunta sa ating bayan na, tayo nang harap sa kanila. Kasi ang armed forces, nakapokus na sila sa mga major camps o major enemies. Tayo mga nakalusot. For example, sa Pugo, mamaya papaliwanag ko sa Pugo, yung Pugo. Mga Pugo at saka mga business nila, mamaya natin ipaliwanag yan. Mamaya natin ipaliwanag yan, So, nakalimutan ko bigay yung number. Oh, Diyos ko, marami na. Ito muna. Bigay ko muna ang kredisyon ko kasi ang purpose ko pala ito ang number. Magulo, Sige, di bali, magulo rin tayo lahat Magulo rin Pero at least nakakaroon kayo ng idea. So, ang vanguard of democracy, nabuo ito, marami akong staff pero nag-standby lang muna. Ako yung founder and president ng Vanguard of Democracy. My board of director is Cavalier Sani Gadot. 83 na naman to. Classmate ito ni Captain Commander Dado. Ang that is, he is chairman of the board. Ako ang national president, founder. Then ang vice chairman ako. Then member si Attorney Yakat, nasa custom. Si Dr. Pagunsan, nasa DOJ, DOH, what I mean. Engineer Abor, practice as engineer. May tumatawag yung aking partner mamaya. Mamaya na yan. Okay. So, yan yung mga advisor ko, what I mean, mga board of directors ko. Then, may mga consultant tayo, si Governor Aguila Dupaya ng Cagayan Valley, Cristina Corpus, asawa ito ng PME 92, taga La Union, and Ikerasat Paran, yung mga staff ko ito, pero standby lang muna sila sa function sa staff. Ako na lang muna kasi binibigay ko naman sa commanders. Okay. Sa Northern Luzon natin, ulitin ko kasi maraming tanong na naman sa akin. Sa Northern Luzon, Command, ay si Colonel Ramiro Papa. Ito yung number niya. Sa Northern Luzon to magmula Bulacan, pataas. 0995 648-7573. 0995-648-7573. Yan yung sa Northern Luzon. Okay. Sa Region 3, Major Rodi Lopez. Siya yung in-charge sa commander sa Region 3. Ito yung mga available officer at saka may cellphone number sa akin. 0968 852-7986. Ulitin ko, 0968-852-7986 sa Region 3. Colonel Bayog sa Apayao. Classmate ko rin ito. 0955-083-6467. Ulitin ko, 0955-083-6467. Sa NCR, Colonel Los Bañez, Special Forces to. Yung sa Region si Colonel Papa is also Special Forces. Colonel Los Bañez ng NCR, National Capital Region. Itong number niya, 0998-239-4660. Ulitin ko, 0998-239-4660. So, Southern Luzon, Colonel Satparan. Ito yung naging chief staff ng Reserve Command at naging commander ng Region 4A. Siya may hawak ng Southern Luzon.
cellphone number 0917-575-8806. 8806. Ulitin ko, 0917-575-8806. Colonel sa Bicol, wala akong available number. Region 4A, Major Sabiron, ang cellphone number niya, Major Rolly Sabiron. Region 4A, cellphone number 0906-325-9308. Ulitin ko, 0906-325-9308. Okay? So, yan yung number ng Region 4A. Sa Region 4B, Colonel Pipit. Ang number niya, Region 4B, Colonel Pipit, at the same time, Mindoro, Marinduque, Commander. 0966-486-2750. Ulitin ko, 0966-486-2750. Yung additional sa Palawan, Palawan in charge, si Kaumar. Kaumar. Ang cellphone number niya ay 5987. Ulitin ko, 0981-461-5987. Yan yung number ni sa Palawan. Okay, sa Bisaya, ang in charge sa Bisaya, si Attorney Godis. Attorney Godis. Train ito ng sundalo, train ito ng pulis. Retired siya. 0966-087-7630. Ulitin ko, 0966-087-7630. Siya yung commander ng Region 4, Region 8, at the same time acting as Region 4B. Bisaya area. Attorney Godes. Okay. Okay, ang iba sa Region 6, General Bandillon sa Region 6. 0928-401-6744. 0928-401-6744. Ito yung sa Region 6, General Bandillon. Region 7, my classmate. Mate, laban na. Gulo na sa Pilipinas. Kanalayo, number 0956-548-1599. Ulitin ko, 0956-548-1599. So, yan yung sa Region 7. Okay. Sa Mindanao naman, si Colonel Cedinho. Ibang region, hindi ko alam sa kanya. Yan ang bahala. Tawagan yung Mindanao. Ang Mindanao, 0936-3191. I repeat, 0936-319-1319. Ulitin ko, 0936-319-1319. Okay. So, yan yung mga number na kukulit nyo. Huwag naman palagi sa akin lahat ang tawag. Maghapon na nga lang ako nakaupo Hindi na ako naka-exercise, nakakalakad. Dahil nga sa daming tawag. Okay. Doon ang mga number na tawagan natin. So, ituloy ko yung sistema ng pag-organize natin. Pag-organize natin. So, ang ginawa ko taktika, commander to commander lang. Ang hanapin natin ay commander to commander lang. Bumuo ako, kaya pag may problema, may tawag sa akin, ako lang nagkukuman Saka na lang mag-function pagka talagang kinakailangan na. So, less trabaho naman ito. Bakit less trabaho? Mga kabayan ko, mga makabayang Pilipino, may advokasya para tumulong sa bansa. Mga commanders ko sa area. Ang taktika natin para mabawasan ang trabaho natin, kasi ang ating phase lang naman is to organization in preparation to any situation arises within country or within our area.
Di ba? Okay ba yun? Okay ba yung organization yung ginawa ko? Kasi ang national government, although ang ating struktura is also a national government structure, but we are only focused on security matters. Doon lang ang focus natin sa security matters sa ating respective area, respective barangay. Yun yung objective lang natin. Naka-alert lang tayo kung kinakailangan natin kumilos, tulungan ang ating bansa. Or labanan ang tiwali kasi nga anti-corruption. Okay? Di ba? Okay. So, Commander, mayroon tayong area commander na binanggit ko kanina, may Northern Luzon, mayroong National Capital Region, mayroong Southern Luzon Region. So sabi ko, Colonel Papa ang Northern Luzon, ang NCR, Colonel Los Bañez, ang Southern Luzon, Colonel Satparam, ang Bisaya, si Atty. Godes, ang Mindanao, si Colonel Cedinho. So yun yung mga commander on the area. So ang sistema naman ninyo mga kaibigan ko, area commander ka, may regional commander ka, ipasa mo sa regional commander mo. Ano? Regional commander, ipasa mo rin sa provincial commander mo. Province commander, ipasa mo rin sa commander mo ng municipality or city. City commander ka o municipality commander ka, ipasa mo sa barangay. Ikaw naman barangay leader, wala ka nang papasahan. Wala ka nang papasahan. Ikaw na yun, magtatrabaho barangay. 44,000 tayo. 44,000 nagtatrabaho nationwide. So anong taktika naman dito sa barangay? Siyempre, kung malaking barangay mo, mayroon kang sityo, may purok ka, i-designate mo rin ang sityo leader. At saka, barangay, sityo leader o purok, depende kung anong arrangement nyo sa barangay dyan. Kasi ang iba, purok, ang iba, sityo. So, ikaw barangay, pwede ka mag-create ng leader doon sa sityo. Para sa sityo leader, siya rin na mag-organize. Wala, pag sityo ka leader ka kasi, talagang ikaw na lang talagang wala membro na kukunin mo. So ikaw barangay leader, barangay team leader. Ano, barangay team leader ang tawag natin sa barangay. Ano? So maggawa ka rin ng team leader mo sa iyong sityo. So mga sityo ang kukunin mong mga leader. So wala ka trabaho, di ba? Taga-utos ka rin lang, barangay. Now, yung barangay, yung sityo leader mo, yun na yung kukuha ng mga membro na sa sityo. Yun sila na kukuha ng membro or porok. Ano? Or porok. Ang gagawin mo leader. So, halimbawa, tumawag ako. Luzon area, Northern Luzon, Colonel Papa. Mayroong problema sa Cagayan Valley. Tawagan niya ang Region 2. O Region 2, siya rin ang Region 2 Commander. Tawagan niya yung Cagayan. O yung Cagayan, anong barangay? Tawagan niya, anong bayan? Tawagan niya Tugigaraw. Anong barangay problema? Tawagan ng Tugigaraw City yung Commander yung barangay. So ganon ang ating channeling o pan. Now, emergency cases, pwedeng up, 2 down. Ano? 2 up, 2 down. Ibig sabihin ng 2 up, 2 down. Kung may problema ang province, may problema ang province, pwede siyang tumawag hanggang barangay. Kasi tawagin municipality, pwede siya mag-direct doon sa barangay. At pwede rin 2 ups, pwede rin siya tumawag sa regional and area commander. Region and area commander. Paano kung ang regional commander nagka-problema na siya nabigyan ng problema at siya ikuan 2 ups siya, so direct na sa akin kasi region may area commander, pwede siya mag-direct sa akin kung hindi siya makapag-direct tawag sa area commander niya. Ganun din sa baba, regional commander hindi niya matawagan ng province, may problema doon sa municipality, pwede siya mag-direct doon pero hindi na siya pwede dumating doon sa barangay. So clear tayo sa
organization, ano? So, yun yung clear natin sa organization. Okay. Paano? Okay, balik na tayo sa problema kung mag-function. Ito, alert natin yung in case magkakaproblema ang ating bansa. Ano? Kung magkakaproblema ang bansa natin, ito yung gagamitin natin. So, support natin ang armed forces. Depende yan sa Congress na pag-uusap na. At least alam ng armed forces, nag-o-on-there tayo na we are alert under the command of Commander Dado. Ha? Mag-step na kagad ako as deputy. As of now, ako muna founder and president. Pero in time of war, baba ako as deputy. So, ganun ang laban natin. Kasi marami siyang connection, marami siyang ideas, at saka sa kanya lahat ang galing. Ang akin is, magaling lang tayo kung paano mag-isip, tumulong sa bayan. At paano natin pakilusin ang bayan. So, ganun. Okay, may mga report sa akin. Ano? May mga report. Ito na i-counter natin sa mga pugo-pugo at sa mga business ng mga Chinese. Mayroon na, marami na, di ba? Mayroon na sa Cagayan Valley. Estudyante, marami na sa Camarines, sa Bicol region. Medyo delikado na. Ang focus natin dito sa West Philippine Sea, nandoon pala umikot sa Bicol. So, dapat ang Bicol naka-alert na. So, Bicol region, may naka-alert tayo dyan. Okay. So, mayroon naman tawag sa akin ngayon, sa Aklan. Mayroon naman nagde-develop sa Aklan. Sa barangay, ano yan? Barangay Maria Cristina, Bayan ng Madala, Aklan. Maria Cristina, Barangay Maria Cristina, Bayan ng Madala, Aklan. So ganito, ano? May tumaw kasi kaya medyo nawala ako sa direction, ano? So, may nagde-develop sa Aklan, kumukuha ng lupa sa Aklan, doon sa barangay na yun, tapos dinadala sa West Philippine Sea, kung saan man dinadala yun. Then, pag bumalik, may kahinalang karga. Yun ang hindi nasabi sa akin kung anong kahinahinala doon. Okay, so, alam ng mga intelligence. Huwag nyo lang ako ang sumaybayan nyo, sabi ka ni Commander Dado eh. Huwag lang ako sumaybayan nyo kalaban natin, hindi lang kami. Okay. So, ano yung puko? Yung may island game sa Cavite na bininta ng mga Rimulya. 7 billion na isang island. Ang Philippine government hindi makapasok. Ano yun? Matindi. Pero hindi lang naman yun. Actually, maraming lugar sa Pilipinas na hindi makapasok ang Philippine government. Doon sa mga nagtatayo sa Anjin, doon sa Subic, hindi makapasok doon ang otoridad, ang pulis. Hindi makapasok. Ang gobyerno hindi makapasok talaga. Anong klaseng gobyerno tayo hindi makapasok? Bakit ko alam? Kasi yung hinahanti ko na drug lord ng Zambales, na sabi nga nila bata ni Gobyerno Magsaysay, inaabol ko doon pumasok sa Anjin. Malakas ang gobyerno yata, doon nagtago. Nung tumago sa provincial commander, binisita ko doon, nawala doon. Kasi gusto namin hulihin yung sinasabing drug lord doon kasi bata daw ni gobernador. Ang sabi ko naman sa taong bayan doon, imposible na bata ni gobernador yan. May gobernador ba may hawak ng mga drug lord? Ay, pwede rin pala. Bakit kasi makoy? Pero iba yun, iba usapan. So, doon tumago. Kaya sabi ko, yung nireklamo, nababasa ko doon sa social media, na nung panahon ng pandemic, hindi makapasok ang pulis at saka DOH doon sa island na yun na binili ng Chinese. Yun lang yun. Pero doon sa Subic, naman yun, South Korea. Hindi makapasok ang pandon, ang Hanjin, ang Philippine government.
authority. Anong klaseng gobyerno tayo na hindi basta makapasok? Dapat, hindi na magturo niyan kasi matatalino nga sila, bakit tuturo ako? Pero dapat aprobahan yung kanila mga kwan. Always pwede tayong pumasok. Ang problema nga lang, sabi nga, tinawagan ako ng isang general, alam nyo, yung pugo na yan, at saka si Mayor Go. Pag ini-evaluate mo, inanalyze mo, sino ang may kasalanan? Si Mayor Go? Yung Chinese na kumuha ng pugo sa Cavite? Sila bang may kasalanan? O tayo may kasalanan? Tagutin nyo yan mamaya sa panyo. Sino nagbinta? Sino nag-authorize sa island na yon? Di ba ang mga Rimulya? Ha? Sa lahat ng bagay at saka kay Mayor, wala tayong magawa. Nanalo siya. Gusto ng taong bayan kasi mayroong kasabwat sa gobyerno. So ang may kasalanan talaga gobyerno. Huwag natin sisihin ng mga Chinese dito na nakapasok. Tayo ang sisihin, ang gobyerno ang sisihin natin kung kanino man administrasyon yan. Hindi lang yan kay Marcos, hindi lang kay Duterte, hindi lang yan kay Pinoy. Ngayon lang na medyo umiinit na, saka na lang tayo magsisisihan. Hindi lang yan kay Duterte, hindi lang kay Marcos, hindi lang yan kay Pinoy, matagal na yan. Ngayon, magsisihan na naman tayo kung sino. Walang politikahan dito. Bayan na natin ang pinag-uusapan dito. Sir, Commander Dado, sir, mayroon tayo nakalimutan. Dahil nakapokus lang tayo sa korupsyon. Pero although part ng corruption pa rin ito, yung mga nagpayag sa mga pugo-pugo na yan at sa mga nakapasok na Chinese businessman dito, yun ang sisihin natin. Yun rin ay liquidate natin yun pala, sir. Isa rin mga tiwali ng mga Pilipino yan. Hindi lang, pero part of corruption kasi naglagay ka eh. Kasama rin pala yun sa titirahin natin. Kung magpapalit ng hindi panahon ng magbagong administrasyon, dapat may singit yan. Okay, so much for that kasi maraming tumatawag sa akin, yun lang. Ang organization natin down to barangays. So sa barangay o sitio, magkukuha tayo ng membership. Ang ino-organize natin, although that this is already organized by BOD, iyon ang concept ng BOD. Now, we are on the crisis situation doon sa pagpumutok ang West Philippine Sea. Mag-guerrilla unit tayo, turn to guerrilla forces tayo. Within the community lang tayo. Kung saan ka nakatira, doon lang kayo, hindi kayo alis. Hindi katulad ng sundalo at saka mga reservists. Aalis yan, ipupulaw dyan sa lugar nila, dadali niya kung saan ang malakas na kalaban. Pero tayo mga guerrilla, nasa pwesto lang tayo. Kasama natin ang pamilya natin, naitago natin ang pamilya natin. Kapiling natin ang pamilya natin. Ang iyan ang ibig sabihin ng guerrilla. Village defense. Depensa natin ang ating lugar. Ganon. Yan yung turo ng Special Forces. At yan ang trabaho ng Special Forces. Mag-organize, ilaban sa mga kalaban. Siyempre, pag magaling ka rin, maging elite forces ka rin kasi kung hindi ka rin marunong magturo, paano mo turuan na maipaglaban? So, ang mangyari, kasi ang deputy commander ng guerrilla ay si Commander Bukay. Commander Bukay. Ang si Commander Bukay is Special Forces. Yung pinaka-commander ng guerrilla is Scout Ranger, trained US. Scout Ranger ng Pilipinas at Scout Ranger ng United States. So, mabigat ang laban. So, I'm in charge sa organization. So, yun lang. Kung paano, huwag nyo lahat sa akin itawag. Nandiyan yung mga number na binigay ko. Okay, salamat. Kasi maraming tumatawag. May magbablog pa sa akin na interviewin ako. Thank you.